Welcome to GK Diaries. Ako, si Sandra, 32 years old. May asawa, may anak na 5 ang edad, at may kasalanang araw-araw kong dinudurog mula nang mangyari ang lahat. Kung may isang bagay na natutunan ako sa pangingibang bansa, hindi lang pala pagod at lungkot ang kayang ibigay ng distansya. Minsan, may dala rin itong tukso. Yung klase na hindi kasi sirain ng isang bagsakan, kundi pa isa-isa. Hanggang sa isang araw, hindi mo nakilala ang sarili mo. 3 taon na akong nagtatrabaho sa Dubai bilang hotel receptionist. Ang asawa ko, si Marvin, 35 years old, naiwan sa Bulacan kasama ang anak naming si Miko. Siya ang nagbabantay sa bahay, ako ang naghahanap buhay. Classic OFW setup. Mahirap, pero kinakaya. Dahil mahal namin ang isa't isa. Dahil may pangarap kami. Sa una, kaya ko pa ang lungkot. Video call bago matulog. Good morning messages. Kulitan. Plano sa future. Pero habang tumatagal, umiiksi ang tawag. Nauubos ang kwento. Paulit-ulit na lang ang kumain ka na ba at ingat ka lagi. Hindi naman nawala ang pagmamahal. Pero may mga gabi para kang mag-isa kahit may asawa ka. Doon siya pumasok sa eksena. Isang Sabado ng hapon, pauwi ako galing grocery. May narinig akong pamilyar na boses sa likod ko. Sandra, ikaw ba yan? Paglingon ko, muntik na malaglag yung mga hawak ko. Norman? Siya si Norman, 34 years old. Ang matalik na kaibigan ng asawa ko. Kumpare pa namin siya sa binyag ni Miko. Ilang beses na siyang nakitulog sa bahay namin noon. Ilang beses kami nagkukwentuhan ng madaling araw habang nagiinuman sila ni Marvin sa sala. Hindi ko alam na nasa Dubai na pala siya. Nagkamustahan kami doon mismo sa gilid ng kalsada na parang 2 high school at barkadang nagkita ulit. Pareho kaming OFW. Pareho kaming may iniwang pamilya. Pareho kaming pagod at sabik sa pamilyar na mukha. Pag-uwi ko ng apartment, agad kong sinabi kay Marvin, Han, hulaan mo kung sinong nakita ko dito sa Dubai. Sino? Si Norman. Nandito rin pala siya. Sa halip na magselos, natuwa pa siya. Talaga? Ayos yan. At least may kilala ka dyan. Sabihin mo, bantayan ka ha. Ikaw lang mag-isa dyan. At sinabi nga ni Marvin kay Norman mismo. Nag-video call pa silang dalawa. Pre, ikaw munang bahala sa misis ko dyan ha. Tulungan mo kung may kailangan siya. Para kampante ako. Birong-biro pa sila noon. Tawanan. Asaran. Hindi nila alam. Doon nagsimula ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, paminsan-minsan kaming nagkikita ni Norman. Kape after shift. Minsan, sabay uuwi. Minsan, sabay kakain. Sa una, kwentuhan lang tungkol sa Pilipinas. Miss ko na yung adobo ng nanay ko. Sabi niya. Miss ko na nga yung ingay sa bahay namin. Sagot ko. Pareho kaming may lungkot na hindi namin masabi sa mga asawa namin. Yung tipong ayaw mong madagdagan ang bigat nila. Kaya ikaw na lang ang nagdadala. Hanggang sa isang gabi, napansin ko, mas matagal na yung titigan kaysa sa kwentuhan. Mas malalim na yung buntong hininga kaysa sa tawa. Sandra,
Okay ka lang ba? Tanong niya minsan habang naglalakad kami pa uwi. Tumango ako pero hindi ako nakapagsalita agad. Kasi ang totoo, hindi na. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, may nakapansin. Hindi ko pa alam noon kung kailan nagsimulang lumihis ang lahat. Basta ang alam ko, unti-unti, si Norman na ang una kong nasasabihan kapag may masakit akong nararamdaman. Kapag pagod ako, kapag umiiyak ako, at siya rin, ganun din sa akin. 2 taong may asawa, 2 taong malungkot, 2 taong malayo sa pamilyang dapat nilang inuuwian. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng park, pagkatapos ng shift, tahimik lang kaming pareho. Walang mali siya, walang balak, pero may bigat sa hangin na hindi ko may paliwanag. Hanggang sa hinawakan niya ang kamay ko. Dapat doon pa lang, tumayo na ako. Dapat doon pa lang, umuwi na ako. Pero hindi ko ginawa. Doon nagsimulang mabura ang mga linyang akala ko hindi ko kailanman tatawirin. At iyon ang unang gabi na natakot ako. Dahil naramdaman kong hindi na lang ito simpleng pagkakaibigan. Alam mo yung pakiramdam na may ginagawa kang mali, pero mas nangingibabaw yung pakiramdam na sa wakas may nakakaintindi sa'yo. Doon ako unti-unting nalunod. Pagkatapos nung gabing hinawakan ni Norman ang kamay ko, ilang araw kaming umiwas sa isa't isa. Hindi kami nagkita. Hindi kami nag-usap. Parang parehong natakot sa kung anong muntik nang mangyari. Pero ang problema sa tukso, mas lalo siyang lumalakas kapag pilit mong tinatakasan. Isang gabi, 12:00 na ng madaling araw, patulog na ako nang mag-vibrate ang phone ko. Gising ka pa? Tinitigan ko yung screen ng matagal. Alam kong simpleng tanong lang yun, pero parang may kasamang kahulugan na hindi niya kailangan isulat. Sumagot ako. Oo, ikaw. Doon na nagsimula ang mahabang usapan tuwing gabi. Hindi na tungkol sa trabaho o sa pamilya namin sa Pilipinas, kundi tungkol na sa lungkot. Alam mo, Sandra, minsan sabi niya sa tawa, mahina ang boses, parang pagod na pagod. Ang hirap pala pag may pamilya ka, pero hindi mo mayakap. Hindi ko napigilang umiyak. Kahit anong tapang ko sa harap ng mga bisita sa hotel. Pag uwi ko dito, tahimik, walang naghihintay. Tahimik lang siya sa kabilang linya. Pero ramdam ko na nandun siya. Nakikinig. Buo ang atensyon. Hindi tulad ng mga tawag namin ni Marvin na madalas minamadali dahil pagod na siya o may ginagawa si Miko. Hindi ko sinasadyang ikumpara, pero nangyari. Hanggang sa dumating yung gabi na nagkita ulit kami. Hindi na nagkataon lang. Nag-aya na siya at pumayag ako. Coffee tayo saglit. Hindi ako makatulog. Hindi rin naman ako makatulog. Kaya nagkita kami. Paglabas namin ng cafe, malamig ang hangin, tahimik ang kalsada. Doon niya ako hinawakan ulit sa kamay. Mas buo na, mas sigurado. Hindi na ako kumawala. Pagdating sa tapat ng apartment ko, huminto kami. Sandra, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Pero bigla ko siyang hinalikan. Doon, tuluyan na kaming nilamon ng pangungulila.
Dito ka muna sa tabi ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis. Halik niya sa noo ko. Nang magising ako, bumungad sa akin ang mukha ni Norman. Habang tahimik akong nakatitig sa mukha niya, nagulat ako nang bigla niyang dinilat ang mata niya. Dali-dali naman akong pumikit at nagpanggap na tulog. Alam kong gising ka na. At dinilat ko ang mga mata ko. Nakita kong nakangiti siya. Sorry. Tanging sambit ko. Good morning. Good morning din. At niyakap pa niya ako na mahigpit. Sobrang saya namin ng mga sandaling iyon. Na parang kami lang ang tao sa mundo namin. Pansamantala, nawala sa isip namin ang mga asawa namin. Maghahapon na nang magpaalam si Norman para umuwi. Aalis na ako. Sige, bye-bye. Ingat ka ha. Salamat. Pag-alis niya, nagliligpit ako sa apartment. Habang nagliligpit, hindi ko mapigilang hindi mapangiti. Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Marvin. Bigla akong nagising sa katotohanan. Nang sagutin ko, masaya siya sa kabilang linya. Han, kamusta ka dyan? Miss na miss ka na namin ni Miko dito. Si Norman ba? Nagkikita pa kayo dyan? Ipakamusta mo ko sa kanya pag nagkita kayo ha? Doon pumasok sa isipan ko ang konsensya. Pero nagpanggap na lang ako na okay ang lahat. Han. Miss na miss ko na din kayo ni Miko. Kamusta dyan sa Pilipinas? Sige Han, sasabihin ko sa kanya pag nagkita kami. Oh, siya Han. Mag-iingat ka dyan ha. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko din kayo dyan. Pagbaba ng tawag, doon ako naguluhan sa sarili ko. Yung asawa ko, matyagang nag-aantay sa akin. Pero ako, eto, nagpapakasaya sa kaibigan niya. Pagkatapos ng araw na yon, may nagbago na sa pagitan namin ni Norman. Lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Imbis na pigilan namin ang isa't isa, mas nanaig sa amin ang pangungulila at ang lungkot ng pagiging OFW. Hindi namin pinag-usapan ang label namin. Basta ang alam namin, may namamagitan na sa amin. Sa paglipas ng mga araw, lagi kami magkasama ni Norman. Kain sa labas, date dito, date doon. Dahil alam naming malaya kami sa lugar na yon. Para kaming mag-asawa nung panahon na yon. Hindi lingid sa kalaman ng mga pamilya namin sa Pilipinas. Pag tumatawag si Marvin, parang wala akong ginagawang masama. Ganon din ang asawa ni Norman. Naging maingat kami sa bawat galaw namin. Kahit magkasama kami, kapag tumatawag ang mga asawa namin, binibigyan namin ng space ang isa't isa. Sandra, kahit anong mangyari, dito lang mananatili ang lahat. Huwag kang mag-alala. Pag-uwi natin sa Pilipinas, walang magbabago, Norman. Kung anong nangyari dito sa Dubai, mananatiling lang dito sa Dubai. Salamat dahil nagkakaintindihan tayo. Masaya kami sa kung anong meron sa amin ni Norman. Naging sandalan namin ang isa't isa. Isang araw, habang magkasama kaming naglalakad, magkahawak kamay, ibinilita niya sa akin na malapit na siyang umuwi. Sandra,
2 months na lang. Matatapos na ang kontrata ko. Uuwi na ako ng Pilipinas. Pagkasabi niya yun, napatigil ako sa paglalakad. Malapit na. Ibig sabihin, malapit nang matapos ang lihim namin. Bakit? Tanong niya. Malapit ka nang umalis. Makakasama mo na ang totoong pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Susulitin naman natin yung 2 buwan bago ako umuwi. Pagkikindat niya. Masaya ka ba? Kasi uuwi ka na. Tanong ko. Sa totoo lang, hindi ko din alam. Dahil ayokong iwan ka dito mag-isa sa Dubai. Pero may pamilya din ako na nag-iintay sa akin. Napayuko ako sa sinabi niya. Hindi ko alam bakit naiiyak ako. Niyakap niya ako. Di bale, pag uwi mo sa Pilipinas, magkikita naman ulit tayo doon. Pero hindi na tayo pwedeng maging ganito kalapit sa Pilipinas. Sambit ko. Huwag ka naman lungkot. Papasayan naman kita sa loob ng 2 buwan. Tawang sabi niya. Ikaw naman nagbibiro ka pa. Sa loob ng 2 buwan, tinupad naman niya ang sinabi niya. Sinulit namin ang natitirang pagkakataon na magkasama kami ng malaya. Hanggang sa dumating yung araw ng pag-alis niya. Ako ang naghatid sa kanya sa airport. Norman, salamat sa lahat-lahat. Sandra, mag-iingat ka dito. Balitaan mo ko kung kailan ka uuwi ng Pilipinas. At niyakap ko siya ng mahigpit. Dahil alam namin, yun na ang huli. Umuwi ako sa apartment. Naiyak ng iyak. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit. Dahil siguro, nasanay na ako sa presensya niya. O dahil may pagmamahal na ako sa kanya, na ayaw ko lang aminin. Hindi ko alam. Gulong-gulo ang utak ko. Bumalik ako sa dating routine. Trabaho, tapos uuwi na. Nahirapan ako sa pag-a-adjust dahil nasanay na ako na may Norman sa paligid ko. Nang makarating sa Pilipinas si Norman, hindi na kami gaanong nag-uusap. Naiintindihan ko yun dahil yun ang usapan namin. Hindi ako nangulit, hindi ako naghabol. Pero ang tadhana nga naman, mapaglaro. Pagkalipas ng 1 buwang mahigit, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Nung una, akala ko masama lang ang pakiramdam ko. Pero di kalaunan, nagiging pamilyar na sa akin ang mga sintomas na lumalabas. Same sa sintomas nung buntis ako sa panganay kong anak. Kinabahan ako. Binilang ko ang huling araw ng dalaw ko at kung kailan huling may nangyari sa amin ni Norman. Pero para masigurado, bumili ako ng pregnancy test. At doon nga, positive ang resulta. Nanlumo ako sa nakita ko. Nagbunga ang kataksilan namin. Ang masaklap pa, 3 buwan pa bago matapos ang kontrata ko. Paano ko to aaminin sa asawa ko na ang buong akala niya trabaho lang inaatupag ko dito, tapos uuwi akong buntis? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung papaano ko to itatago. Kaya heto ako, lumalapit sa inyo. Baka sakaling matulungan niyo ako. Ayoko ding sabihin kay Norman dahil baka lalo magkagulo pag nalaman din ng asawa niya. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko,
Ano ang gagawin ninyo? May 3 buwan pa ako para mag-isip. Sana matulungan niyo po ako. Akala ko dati, ang tukso, dumarating lang kapag masama kang tao. Hindi pala. Dumarating ito kapag pagod ka, kapag malungkot ka, kapag pakiramdam mo, walang nakakaintindi sa'yo. Dumarating ito ng mahina, maamo, parang pahinga. At kapag pinayagan mo, unti-unti ka nitong ilalayo sa mga taong hindi mo dapat sinasaktan. Ang pinakamapanganib na kasinungalingan na sinabi ko sa sarili ko ay ito. Sandali lang naman. Isang sandali ng kahinaan ang naging dahilan ng habang buhay na konsensya. Isang yakap na hindi ko dapat tinanggap ang nagbukas ng pinto sa sunod-sunod na desisyong hindi ko na mababawi. Ngayon ko naintindihan ang tunay na katapatan. Hindi lang nasusukat kapag mahal mo ang asawa mo. Nasusukat ito kapag malungkot ka, nag-iisa ka, at may pagkakataon kang gumawa ng mali. Kung may makikinig man sa kwento ko, sana hindi para husgahan lang ako, kundi para maalala na bago pa maging malaking kasalanan ng isang bagay, nagsisimula muna ito sa maliit na pwede na siguro. At sana, mas piliin ninyo ang tumigil habang maaga pa. Dahil ang pagsisisi, hindi nakakabura ng nangyari. Naway may natutunan kayo sa kwento ko. At naway matulungan nyo din ako sa problema kong ito. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Sandra.